So, bumili ka na naman ng mga sandamakmak na multivitamins, mga collagen drinks, mga detox pills, at kung ano-anong dietary supplements na makikita mo sa mga paborito ninyong influencers online. Baka naman gumagawa ka ng mahal na ihi at patagong sinisira ang iyong atay. Hindi kaya pag-usapan natin. Pag-usapan natin ang matinding obsession ng marami sa atin sa mga dietary supplements. Dahil gusto po nating maging healthy agad-agad, ang tendency natin o karamihan sa atin ay maghanap ng mabilisang shortcut o pwedeng bumili ng mga detox teas na nangangakong lilinisin daw ang bituka at magpapapayat sa loob ng 7 araw. Bibili ng kung ano-anong herbal capsules na hindi naman aprobado dahil sabi daw ng kapitbahay ay nakakagaling ito sa lahat ng sakit mula rayuma hanggang cancer, pero ayaw bumili ng gamot na aprobado. Bilang isang doktor na naniniwala sa matibay at evidence-based medicine, gusto ko lamang pong linawin ito. Karamihan sa mga ina-advertise na mga magic pills sa internet ay too good to be true. Walang sapat na scientific studies na sumusuporta sa kanilang mga claims. Isa sa pinakamalaking scam sa industriya din ng wellness ay ang konsepto ng detox teas. Pag-usapan natin to. Yung mga sikat na mga detox teas na ito na iniinom ninyo gabi-gabi para daw i-flush out ang toxins ay kadalasang naglalaman lamang po ng mga matatapang na laxatives. Ang magiging epekto po nito sa inyo ay pilit kayong pinapadumi na po pwedeng makasira sa normal function at flora ng inyong mga bituka at magdulot ng matinding dehydration at mag-deplete ng mga makakalagang electrolytes sa inyong mga dugo. Ang totoo niyan, hindi po kinakailangan bumili ng mga mahal na tsaa para i-cleanse ang inyong katawan. Meron po tayong dalawang napaka-powerful, libre at built-in na detox organs. Ang ating atay at ang ating mga bato. Hindi po kinakailangan ng mga mamahaling mga herbal supplements. Hanggat inalagaan ninyo ang mga organs na ito sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig at hindi mo sila binubugbog sa alak, gagawin nila ang trabaho nila na salain ng mga toxins araw-araw. Wala silang kinakailangang tulong ng mula sa tsaa. Sa pangtanong, paano naman daw yung mga multivitamins na ininom natin araw-araw? Masama ba silang inumin? Hindi naman ito direktang nakakasama. Pero para sa isang normal at malusog na individual, madalas ay kalabisan na ito kung kumpleto at balanse naman ang inyong mga pinggan. Again, kung kumpleto at balanse ang inyong pinggan. Kung umiinom ka ng high-dose water-soluble vitamins, halimbawa vitamin C at B complex na higit pa sa kayang tanggapin ng sistema mo, ang sobra hindi na po kayang i-absorb ng cells at idediretso lamang yan sa kidneys para ilabas bilang ihi. Literal na umiihi ka ng pera kapag ganyan. Kung susundin po natin ang totoong siyensya, iilan lamang po ang mga supplements na talagang mayroong napatunayang benepisyo depende sa sitwasyon. Halimbawa, kinakailangan mo ng vitamin D supplement kung palagi kang nasa loob ng iyong opisina at kung hindi ka naaarawan. O di naman kaya protein powder supplementation kung nagbubuhat ka ng weights at hindi mo maaabot ang iyong daily target sa protein gamit ang kinakain mo para masuportahan ang iyong lean muscle mass. Mas mabilis at mas epektibo kung makakamit natin ang kalusugan kung sa whole foods at plant predominant na pamamaraan po ninyo kukunin ang inyong nutrisyon. Yung mga prutas, mga madadahong gulay, mga beans at mga isda ay meron din pong synergistic effects. Ibig sabihin, ang vitamina, ang fiber at minerals dito po ay natural na nagtutulong-tulungan para mas madali pong ma-absorb ng inyong mga katawan kumpara sa mga synthetic na vitamins na ina-isolate lamang po sa loob ng maliliit na kapsula. Kaya naman, bago po ninyo i-check out ang nasa online cart ninyo, i-audit po ninyo maigi ang inyong lifestyle. Baka ang kinakailangan ninyo ay mas mahimbing na tulog, mas malinis na pagkain, at mas madalas na paggalaw. Hindi isa na namang mamahaling bote ng supplement na maaaring maging ihi nyo lamang. Tapos tingnan nyo din, gustong-gusto po ninyong bumili ng mga mamahaling supplements pero ayaw po ninyong mag-take ng mga maintenance medications ninyo kasi synthetic. Pero yung mga hindi naman po napatunayan sa pag-aaral, yun ang gustong-gusto ninyong ipaglaban. Parang merong disconnect dyan. Baka kinakailangan nating pag-usapang maigi. O yun, sana po may natutunan kayo. Mahaba na ito. Kung mayroon man kayo natutunan, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you the next time. Ingat!